Long time no see. So dahil matagal na ako hindi gumawa ng content, first time ko for this week, mag-share ako ng dalawang alpha. Okay? Ito yung dalawa kong ginagawa ngayon kung saan ako nagpa-profit, saan ako nag-i-invest. Okay? So itong dalawa na to, shinare ko na to sa Discord group ko, sa Alpha Calls ko. So if gusto mo mauna, sali lang kayo sa Discord ko. Ang link ay nasa bio ko lang yun, nasa Beacons link. And follow na rin ako sa mga iba pang socials. And sa mag-register na rin kayo sa iba, no? So share ko sa inyo yung dalawa. So ito yung una. Ang una is yung MakerDAO. Okay? Ang MakerDAO is one of the oldest blue chip DeFi dito sa Web3, no? DeFi 1.0 tong MakerDAO. Ang MakerDAO, sila ang gumawa ng DAI na stablecoins. Ito yung pinaka decentralized stablecoins na probably, one of most stable, like reputable na decentralized siya na stablecoins compared sa USDC, USDT, mga iba pang stablecoins. Kasi backed by basket of assets siya. So meron siyang Bitcoin, Ethereum, and meron din siyang USDC. I think majority of the assets na nagbaback sa DAI ay USDC. Yung like kung statistics na nakita ko, no. But nevertheless, it's still one of the most popular decentralized stablecoins dito sa Web3. Okay, ano meron sa MakerDAO? Okay. Dahil sa pag-research ko sa X, sa iba pa, sa YouTube, nakakakita ko ng isang research report about sa Maker ng coin, kung saan buyback and burn token sila. So, maximum supply ng Maker na coin, ng token is 1 million. Okay? And nagba-buyback and burn sila ngayon. So, tuwing kailan sila nagba-buy and back and burn? Makikita mo dito sa system surplus. Yan. Hindi ko na i-explain yung iba pang mga numbers dito, no. Focus lang tayo dito sa system surplus. Pag to nasa over 50 million, yan. Ngayon nasa 52.7 million. Ibig sabihin yan, nag-start yung engine niya sa pagba-buyback and burn. Kaya mapapinsan mo sa top right, nakalagay dito is buyback resume. Okay. So ano ba nangyayari? Nagba-buyback siya, yung mismong maker, bumibili siya ng sariling maker niya sa market, and binaburn niya to. Tinatanggal niya to sa circulation. So, maximum supply is 1 million, and nagba-buyback and burn siya. So far, nasa 22,000 plus na yung na-burn niyang token. So, forever na yan mawawala, no? So, ang maximum supply na lang maker is around 980,000, no? Plus yung mga naka-stake pa, nasa treasury na, kung saan hindi naman yan mapupunta sa market eh. So currently ang circulating supply lang ng maker ngayon is 900,400 plus, or more or less nasa 90% ng maximum supply. Bakit ako bullish? Bakit ako confident dito sa maker? Para sa akin, as long as nagba-burn siya, nagba-buyback and burn siya, meron yan buying pressure, which means may constantly bumibili sila ng token. Okay? Pag bumibili ang isang tao ng token, tumataas yung presyo. So the fact na nagba-buyback and burn lang sila, as long as nasa 50 million pataas to, confident ako. Confident ako mag-long position. But again, di naman ibig sabihin nun if nagba-buyback resume sila is constantly aakit na, no? Guaranteed aakit na. Hindi po guaranteed yan, no? Kung mapapansin mo, medyo nag-down ang maker token price ngayon, no? Check natin dito kung meron. Yan, makikita mo down siya sa 1 day time frame, nag-down siya. Ayan. But makikita mo, kung titignan mo yung buong chart, lifetime chart, mapapansin mo nagigain na siya ng traction paakyat ulit. Mapapansin mo. So from all time high, bumagsak, bear market. Ngayon medyo naging stable siya dito from around July 2022 hanggang sa June. Almost 1 year siyang stable dito lang sa area na to, na nagsa-sideways lang siya. But recently, nagkakaroon siya ng gaining traction, na mapapansin, umaakit na, nag-all-time high na siya since June 11, no? Mapapansin mo, pinakamataas niya is nasa around 1,600 ata. And then ngayon, nagko-consolidate, bumababa. So, dahil yan, most probably dahil yan sa buyback and burn nila. So, for me, long term, medium term, or maybe kasama mo na yung short term, bullish ako sa maker. As long as nagba-buyback and burn sila. So may times na bumabagsak yan, mapapansin mo. Pag bumabagsak silang 50 million pababa, di sila nagba-buyback. Walang buying pressure, no? And then nagkaroon ng biglang umakyat na mataas kasi itong maker daw kasi,
nag-generate sila ng 72 million annual profits, no? Kumikita tong project na to, tong DAO na to, no? Hindi ko na-explain masyado, basta kumikita sila sa totoong world, sa real world. Kumikita sila doon, then yung kinikita nila doon na interest is yun yung ginagamit nila pang buyback and burn. That's as far as I know, yun ang pagkaintindi ko, no? So kumbaga nagpapasok sila ng totoong fiat, no? Nagpapasok sila ng fiat papunta dito sa Web3 and ginagamit nila yung pera pang buyback and burn ng Maker token. So may buying pressure. That's why bullish ako short to medium term dito sa Maker. So naka-long position ako ngayon sa Binance, low leverage lang para hindi ako ma-liquidate. Next is ang second alpha call natin is itong ginagamit kong chart ngayon, no? Ang tawag dito sa project to is Hyperliquid. It's a futures trading na decentralized. Okay? Bakit ako nag-invest dito? Nag-invest ako dito sa Vaults kung saan para akong provider. Para akong kumbaga pagdating sa casino, 'di ba? House and yung mga players. Kumbaga dito sa Hyperliquid, ako yung house. Nagpo-provide ako ng pera dito sa Hyperliquid para sa mga users na gusto mag-trade dito sa Hyperliquid. Basically, same lang. Pinakita ko sa inyo trade. Pwede ka mag-long, pwede ka mag-short. Same lang sa futures trading sa makikita mo sa mga centralized exchanges. Pero dito, DEX and pwede ka mag-provide para sa mga tao. So for example, dito sa Hyperliquidity Provider, HLP, nagpo-provide ako ng pera dito ngayon and meron siyang APR na 48%. Fluctuating yan, no? Umabot pa yan ng 0%. Umabot yan ng 0%. Pero last time, umabot din yan 300-400%. So mapapansin mo, ito yung mga positions ng mga users na nagka-trade dito sa Hyperliquid. Again, kalaban mo, house ka eh. Kalaban mo yung mga users. So pag natatalo yung mga users, nag-earn ka. No? Tumataas yung APR, yung dineposit mong pera, nagkumikita ka. Siyempre, other side naman, pag nanalo ng mga user, natatalo ka rin. Bumabagsak din yung pinasok mong pera. But, di ba, alam naman natin sa mga casino, laging may edge yung house. Long term sila ang panalo. Kaya nga buhay yung casino kasi kaya kumikita sila. So, yun ang paniniwala ko dito sa Hyperliquidity Provider. So, as long as nagpo-provide lang ako, hayaan ko lang yan, iwan ko lang yung pera. Ang risk ko lang dito is sa Hyperliquid is exploit, bug sa smart contract. The usual, yun naman lagi yung risk pagdating sa mga projects eh. Yung mga ganun. Yun lang naman. I think, for me, safe naman siya. But, I think, almost 2 months na ako nakalagay yung pera ko dito. And so far, kumikita na siya. I think, kumita na ako ng... ilang percent yun? Maybe around 30, malaki-laki na rin eh. Let's just say kumita na ako ng around $400 in the span of 1 to 2 months. $400. Wala akong ginagawa, nag-provide lang ako. Parang lang ako nag-yield farming. Yun lang yun. So, yun ang dalawa kong ginagawa ngayon. Nag-provide ako sa Hyperliquid. Hyperliquid is under Arbitrum project siya. I'm not sure kung multi-chain na siya, no? But alam ko ma-Arbitrum siya. So, nagpo-provide ako sa Hyperliquid and naka-long position ako sa Maker na token. Alright, so yun lang. Medyo mahaba tong video. I hope nakatulong to. Again, link ay nasa bio kung susumay sa Discord. Follow nyo ako sa Instagram. Subscribe kayo sa YouTube ko. Subscribe kayo dito or follow nyo ako dito sa TikTok. Kayo na bahala, no? Marami pa akong i-share na contents, no? Soon. Thank you.